tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Sa araw na ito, amen, isang ganda-ganda ng mga preparations. Amen. Hallelujah. Isipin nyo kagabi. Amen. Nilagnat yung pamangkin ko na galing ng Angeles. Tapos yung tatay niya, nagbasura lang. Nagbigta ko ng basura. Paglingon niya. Nauntog yung mukha niya doon sa pader. Sa haligi. O buti hindi yung side. Kasi kung sa side, baka nahiwa ito talaga. Ngayon makita mo, talagang meron siyang samad din, iba. Meron siyang sugat dito. Amen. Na parang hiwa din pero maliit lang mga kapatid, pero nahilot siya. Kaatake lang niya ng Bell's palsy. Tapos gano'n ang nangyari. Amen. Hallelujah. So, marami siyang ginagawang kaparanan para nakawin yung ating kasiyahan at kagalakan. Amen. Ako naman, gusto niya talagang patahimikin ako. Amen. Sa ubo, grabe. Amen. Hallelujah. The way the devil scheming us to, para wala tayong kasiyahan, kagalakan, sa dami ng mga pagsubok. Amen. Pero salamat, may gobyerno na yumayakap. Amen. Amen. Kaya lang, mag-ingat ka sa yakap ng gobyerno kasi humihinto yan. Amen. Payakap ka sa salita ng Panginoon sapagkat ito ay hallelujah, magpapatuloy at walang hanggan. Walang matagal, amen. Mabuti na lang, marami tayong ano bang tawag dyan, mga awit-awit, amen. Tingnan mo ang ginawa niya ngayon. Hindi naman siguro siya ang gumawa, pero parang antala ang ginawa niya para sa ating tinatawag na pakikinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, excited ako na makarating sila, Pastor at Pastor Cynthia dito sa Mingat, Pangasinan. Ang tagal na yung second renovation ng church namin noon, at nandun pa yung tatay nila. Sila yung gumawa ng mga artist sa aming bintana. Pero gumanda yung second renovation namin. Pero ito, sa third renovation, gumanda nga, pero tumipid pa rin. Amen. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na sa pagtitiyaga. Amen. At paghintay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At sa tulong na bawat isa, nakarating tayo. Alam niyo, Pastor, anong anniversary natin nung ba? 4 na taon ang nakaraan na nag-anniversary kami. Pastor, doon sa bundok. At COVID time. No? Huminto na ang church. Huminto na ang mga tao sa pagpunta sa church noon. Sa lahat dito, pero kami hindi huminto. Amen. Sabi ng mga tao, lakas naman ng kapituro sa kapitan at ako pinapayagan. Sabi, hindi sila pumapayag ang Panginoon. Sabi nung COVID, that was 2019, 2021. Sabi nila, Pastora, sige papayagan kita. Kasi nga, amen, syempre, sabi niya, 10 lang ha. Sabi ko, kung 10 lang yung mananampalataya sa aming church, kapitan, okay lang yun. Kasi sila lang nanampalataya kung marami, syempre, sige niya, di ba? Tapos alam niya mga kapatid, nung linggong yun, amen, talagang bawal na bawal, amen. 11 kami, amen. Natakot yung iba, amen. Minsan, ang natatakot pa yung matatanda, hindi yung mga bata, amen. Para pa natin Panginoon. Nung sumunod na linggo, 25 kami, amen. Nung sumunod na linggo, 35 na kami. Sumunod na linggo, patuloy na 45. Tapos, ang upo muna kayo, nangangalan na yata kayo Amen. Yung upuhan namin, ang lalayo, amen.
Isang araw, kasi dumadami kami, talagang bawal. Sabi nila, yung mga nakaupo sa likod. Kaya pag naupo kayo sa likod, talagang maingat kayo, mag-disgrasya kayo dyan. Sabi nila, Pastor, may bisita tayo. Sabi, Pastor, may mga pulis dumarating. Sabi, may mga bisita pala tayo daw na dumarating. Amen. O bigyan sila, ayusin ang upuan. Tagal na ako dito. Umaarte. Layo-layo ba? Kasi dumidikit eh. Sabi na, papasukin ang mga bisita natin. Hindi man pumasok, umalis na sila. Bakit? Kasi yung sigaw natin na, abi kami, may darating daw na bisita, mga kapatid. Ayusin ang upuan. Amen. Di ba? Tapos, ewan ko, lumiko lang yata. Tapos, siyempre, malakas-lakas pa yung pulsis ko. Amen. Hallelujah. Anyway, nakasurvive tayo. Amen. Ang church na to, naging 3 church na. Amen. Hallelujah. Pangalawa, sa daughter church namin sa Balungaw. Then, sa Zaragoza. Amen. Hallelujah. Kay Pastor Mike. Amen. Talagang, ang daming Bible studies, mga kapatid. Amen. Nagpapasalamat ako na sa taong ito. Amen. Ay, ang propesya ni Prophet Joel, Pastor. Amen. Sumasang-ayon sa panahon natin. Na mga kabataan shall dream dreams. Amen. Ang mga kabataan ngayon, ang kanilang mga tinatawag na inclinations. Amen. Ang mga dream nila, hindi yung mag-asawa. Amen. Kasi yung mga dalaga ngayon, ang pinipili nilang asawain, hindi yung mga babaero, lalakiro, kaya yung mga minom ng alak. Amen. Hindi yun ang sumusugal. Amen. Di ba mga kabataan? Amen. So, napakaganda na pangako ng Diyos na tayo ay kanyang gagabayan. And it is the Word of God ang siya mong gagaway sa atin talaga. Amen. We have dreams at ngayon, kasi nagsimula kaming ang simula ng preaching namin dito, Pastor, yung 14-year-old na dalaga namin, would you stand? Amen. Noon, 14 noon, ngayon 20 na yata. Amen. Hallelujah. Yan, sister, tayo ka, sister. 14 years old. Sunod, yung isa pa. Amen. Yan ang mga preachers namin, Pastor. Pwedeng pangmutong yan. Amen. Hallelujah. Walang tanong sa preaching contest. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Na sila yung mga nagagamit. Amen. At ang sabi kanina ni Sir EJ, amen, na teacher na. Amen. Hallelujah. Maraming teacher dito. Mga business administratives. Amen. May doktora na kami. Nasa likod nyo. Amen. Meron na kami principal dyan. Nasa likod nyo din. Wow. Amen. Hallelujah. At noon, amen, mga bata pa lang yan. Amen. Ang offering namin dito, 25 pesos ang linggo. Kaya 50 pesos ang linggo. Malaki man, 150. Amen. So, ako naman, nangingitim. Namamayat, nangingitim. Amen. Sa mga pagpapalang yun. Amen. Kanya lang, amen, hindi ako tumatanda. Bumabata ako sa ganung operate. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon mga kapatid, amen, kung magkaroon ka ba naman ng ilang teacher natin dito? 3? Hello? Ilang teacher dito? 4 ang teacher dito. Amen. Ang sweldo nila 30,000. Buwan-buwan. Magkano tithes? Magkano tithes? Hello? 30 times 4. Magkano tithes nun? Hello? Oh. O diba? 3,000 each times 4. Magkano? 12,000 kung faithful ka. Pero pag pitiful ka, amen, mag-ingat ka, amen. Baka sa susunod na pag-aasawa mo, makakapag-asawa ka ng buhaya.
Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. May doktora kami. Ilan ang doktora dito? 2. Amen. Isang dentista. Isang pedya. Magkano ang kinikita ng isang doktora sa isang buwan? 50,000. Hindi yung bumababa. Tumataas pa yun. Amen. Depende sa kalidad mong mambola na iyong gagamutin. Amen. Hallelujah. O magkano yan ang text niyan? Kapag 50,000. Ha? 5,000. Walang labis, walang kulang. Gaano kayawan ang iglesia ito ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Kaya dapat baka ang kinatay. Amen. Hallelujah. Ang apuryas. Amen. Palakpakan tayo tiyapo. Now is the time. Amen. Na ating pagkain. Amen. Na inilaan ng ating Panginoon ay higit sa ating nalalaman. Amen. O ano, yung mga preaching natin dito. Mayroong, ang tawag doon, building the wall. Amen. Wall-to-wall workers. O yun. Amen. Ngayon ano yung preaching kanina sa Sunday School? Ha? Hallelujah. Kaya tayo ay pabakod sa ating Panginoon sa pangalan niya as well sa salita niya. So let us study to show ourselves unto God. A workman, amen. Trabaho niya ito that never be ashamed of. Hindi tayo mahihiya, amen. Hindi tayo mahihiya, amen. Hallelujah. At wala tayong ikakahiya, amen. Amen. We will never be ashamed, amen. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Pag tinatayon mo ang katotohanan, ilalaban ka ng katotohanan na dinadala mo sa mga kahit sinong klase ng tao. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, amen. Ang kalaban, gusto niya tayo nakawan ng kasiyahan, kagalakan, kalusugan, lalo na ako. Just imagine, from Wednesday, Thursday, nagpunta ako sa mga doktor, wala na yung mga doktor, parang na yata, na-rapture na. Amen. Nag-meeting, nag-seminar. Amen. Tapos pupunta na kami ulit, wala na rin driver, pati driver na-rapture na. Hanggang ngayon, amen, I thank the Lord. God is healing me and He healed me. Amen. Sa TV na ni Pastoren. Among the TV, hindi pa lang nagsimula ka di 1982. Amen. Adda ko man TV, naging membro dito yan. Amen. Hallelujah. Mga 1 so nga tata, kadaging tinagadong na sakit tayo kakabsat. Amen. Yung amok may sakit tayo eh. Amen. Pero sumbatan ni Apo Diyos na giday. Itiday tinakan nito. Amen. Hallelujah. Kaya sa walang pagtatagal, ang mayari ng ating panahon, amen, gutom na kayo. Alam niyo, hindi nakakagutom ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang, amen. Hindi pa kayo nagmimerinda. Dapat sa ating anniversary, merong sponsor tayo ng merienda. Di ba? Tapos, amen. At sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, alam ko maraming dadalhin ng Diyos sa atin. Maging ito nga ay maigsi o mahaba, amen. Pag sumikapan natin, ibigay ang ating papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen! Napakabuti niyang Diyos. Amen! Hindi natin kayang bayaran ng anumang bagay na galing sa Kanya. Amen! Kaya dito po tayo. Amen! Salamat sa kanilang company. Salamat sa mga kasama nila. Amen! Hallelujah! We're so glad that you are here with us. Amen! Ipagdiwang ang aming anniversary. Sa bundok kami noon. Amen! Kasi sabi nila, maingay tayo, kaya pumunta tayo sa bundok. Kaya mayroon kaming, ano yung ating tourist spot dito? Ang bundok na?
Ha? May chocolate hills kami, Pastor. Doon kami, nagkaroon ng, anniversary na, kailan? 35th anniversary namin. So, salamat, amen. At least, amen, doon sana kami sa resort naman. Ang kaso, naganito naman ako, mahirap, amen. So far, sa Panginoon walang mahirap, amen. Natuloy, at na maganda rin ang ating panahon, amen. Pastor, we're calling you now, and this is your time, amen. Palakpakan natin tayo lahat ng kapatid, amen. Hallelujah, thank you, Jesus. Tayo lahat, amen. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Pastor Virgie, thank you so much. Stay with me. Actually, ang nag-i-invite, siya yung nagbibigay ng gift. Pero ibahin ko yung yung sistema ngayon. Yung in-invite, siyang magbibigay ng gift. Can I ask my wife to please pick up the we have a token simple appreciation from our heart, Pastor Virgie. Amen. Actually, 3 years ago, in-schedule na po ako ni Pastor Virgie. Nag-praise ako ng youth camp dito sa Pangasinan. Pastor, dalawin mo naman kami sa Umingan sa anniversary namin. So, last year, hindi po ako available. At sabi ko, next year, available na ako. At ito na nga, April. Salamat sa kanya. Ang haba, mga kapatid, ng schedule. But anyway, the Lord will make a way. Bagaman nagkaroon po ng trouble ang ating technical sound system. Pero hindi po magtatagumpay ang kaaway. As long ng salita ng Diyos ay may papangaral, praise God, wala mang microphone, meron akong dalang amplifier, naka-built-in na po dito, dahil malakas naman po ang boses ko. Mangangaral ako sa inyong tabi. But I'm not going to preach long preaching today. My wife, Pastor Cynthia, has already give the very meat of the message. I'm just only push and fan the flame. Praise God, at yun ang ating in-expect sa araw na ito. Praise the Lord! And I pray that we will not go home empty. We will go home blessed. We will go home delivered. We will go home victorious. In the name of Jesus Christ. This is a very special for you, Pastor Virgie. I think a little bit expensive. Pero galing pa ito sa Amerika. At alam kong magagamit mo ito para sa Panginoon. Praise God. So that is a simple. Praise God. At the same time, meron po akong compilation notes regarding soul winning at ginagamit din po ito sa Hong Kong at napakaganda po ang outcome. This is a series lesson and I hope na maituro po sa inyo ito hanggang matapos ang notes na ito. Praise the Lord! Hallelujah! And I would like also to ask Pastor Nick Sunyega if please come also in the pulpit. And if Pastor Mike is here, sana, I invited. Okay. So, because our season today is summertime, you can use this para hindi ka mag-dehydrate. With the notes also, you can teach to the church. And can you please extend this gift to Pastor Mike, also Garcia? Amen. Praise God. Sila po yung, as far as I know, sila po yung bunga ng UPC Umingan. Hindi ba nag-bless kayo ng Diyos, Umingan Church? Sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, magsabing ako yun!
Praise God. Thank you so much, Pastor Nick. Pastor Virgil, salamat sa invitation. God bless. Praise God. So, you may be seated for a while. As I told you before, I'm just only speak for just 30 minutes. Don't worry. Baka tingin nyo sa akin ay iba na. Ito po yung critical time between 11 to 12 noon. Ibig sabihin, ito po ay panawagan na po ng tanghalian. Pero meron po tayong advanced lunch ngayon. Ang salita ng Panginoon, sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Praise God. Forget about the literal food. Think about the spiritual food. Kailangan muna tayong magsalo-salo sa hapagkailan ng Panginoon. Praise the Lord. And I will make sure, by the help of the Lord, we will have a great, great revival in this house today. Praise the Lord. Sunday today, I know that there are many pastors that are preaching behind the pulpit right now. This is simultaneously preaching in every local church in Asia Pacific. At sabay-sabay na ibuhos ng Diyos ang kanyang apoy, ng kanyang Espiritu sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. The last time that we have been here is about 2003, December, when Pastor Virgie invited me and my father, amen, to assemble the cover of the curtains on the window of this church. So yung second generation na sabi niya na construction, kami po ng aking father, nasa Panginoon na po siya, umuwi na siya. Kami po yung gumawang dalawa dito, bago po ako naging missionary sa Hong Kong. So bago kami lumipat ng Hong Kong with my family, ito yung last church na napuntahan ko para gumawa, mga kapatid, ng cover ng curtain ng church. Everybody say, praise the Lord! At yung design ng pulpit na yan, praise God, I know that nakita ko kay Pastor Samuel Embalsado ang ganyang pulpit. Meron po sa Mexico, meron po sa Asingan. Praise God. And I know that isa lang kamay ang gumawa niyan. It is my Father. So, bagamat kinuha na siya ng Panginoon, pero yung kanyang accomplishment, buhay pa na nakikita ko hanggang ngayon. And to God be the glory. Praise the Lord. So, without any further delay, pasensya na po kayo dahil ang aking preaching ay taglis at sa Hong Kong kailangan kang mag-preach ng English kasi we have different races. Meron pong Madagascar, meron pong taga-USA, meron pong Chinese, may Bisaya, Ilocano, Pangalatot, daming lingwahe. Pero mahirap gamitin yung lingwahe ng Pangalatot tsaka Bisaya. Dahil hindi naman po ako Bisaya. Ako po ay purong Ilocano. Ngayam no, ang naidak kuman ito yung Pangasinan, ti lilit ti may sanatawan, babalik nga mangyadalak ti puro nga Ilocano. Ngayam, dawat kiniapo Diyos, nga sapay lang kuma. Tay kanak ti kasta nga, what you call that, dunong, para makapangaran ng straight na Ilocano. But anyway, shall we stand together as we honor the Word of God, as our IT, amen, our computer analyst will help us to show our verse this morning, this noon time. Amen. It is in the book of 1 Thessalonians, reading from verse 13 down to 18. Here we go. Salamat sa Panginoon. At kasama ko ngayon ang aking brother in flesh, si Brother Dominador Librado, ang kanyang may bahay. Kasama po ang kanilang dalagang anak, Sister Janen, at ang aking sister in flesh also, Sister Mariel. Amen, sila po yung aking company sa araw na ito. With Jesus, of course. Praise the Lord. Hallelujah. Are you there? Okay, the Bible said in verse 13, Paul says, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow
as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, lahat ng may buhay magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Lahat ng walang buhay magsabing, Amen! So meaning to say, lahat po tayo ay buhay. Amen. Sabi ng Biblia that we who are alive. Everybody say, I'm alive. I'm alive. Walang tulugan. Buhay tayo ngayon. And remain. Pag sinabing remain, yung mga nagpapatuloy, yung nananatili. Hello? Until the coming of the Lord will by no means precedes or go before those who are asleep. In 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17, then we, everybody say, ako yun. Isa ako doon. Then we, so meaning to say, Paul includes himself on this text, who are alive and remain shall be caught up. You know, there's our word, harpazo, in a Greek word that means raptured. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. And verse 18, then Paul closes with this. Therefore, comfort one another with these words. I'm going to add another verse in 2 Peter, reading from verse 3 down to 4. Chapter 3, 3 and 4. Peter says, scoffers will come in the last days. Yung mga marunong mahilig magmarites. No? Ito yung mga scoffers na ito. Will come in the last days, walking according to their own lust. And 4, and saying, where is the promise of his coming? For since the Father fell asleep, or literally died, all things continue as they were from the beginning of creation. Let us come into the word of prayer, and I ask you to please join with me, and we ask His power, His anointing upon the preaching of the word of God. Father in heaven, we come to you with our thanksgiving and supplication. I'm asking, Lord, your divine wisdom and knowledge envelop my life, God, and let the double portion of your anointing manifest in my life and your people as well. God, I pray that release the power of your word and preaching behind this pulpit. Let your people be responsive in preaching your word. Hallelujah. And I pray that open the windows of heaven and pour out that blessing, God, that there's no room enough to receive it. In the name of Jesus Christ, there will be a phenomenon moving of your spirit to each and every one of us. In the name of Jesus Christ, I pray that show up today, oh God, in our life. In the name of Jesus Christ. Remember also our guests today. Do not let everyone to step out or screwed out in this room, God, without receiving your abundant blessing. That everybody will be refreshed. Everybody will be revived, oh God. Will be on fire in the power of your Spirit. In the name of Jesus, I pray and we ask all these things. Everybody say amen and amen. Can we give a hand clap of worship? Come on and shall we glorify the name of the Lord? The Bible said from the rising of the sun and to the going down of the same, the Lord's name is to be praised.
Wala tayong ibang business dito not to show up, hallelujah, our new outfit, but is to show up our worship to the Lord. Hallelujah. Walang halaga ang iyong pag-attend dito, mga kapatid, kung hindi ka mapuspos ng Holy Ghost. Ang purpose natin dito para hindi magpakita sa pastor, sa leaders, sa bawat isa. Ang purpose natin dito para i-glorify ang Diyos. Praise the Lord! So before you take your seat, I would like to bring the message from the Lord in His title, The Rapture of the Church. This is a very connected to your team, this 29th years anniversary celebration. 30 na ba? 39th year, I'm sorry, 39. Praise the Lord. The rapture of the church. So God bless you, and you may take your seat now. Orasan niyo ako kasi ang promise ko 30 minutes lang. Sa last verse na ating nabasa kanina, sabi ng Bible kay Apostle Peter, dapat ninyong malaman na ang mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. So marami pong mga scoffers na darating sa inyong paglilingkod sa Panginoon, maging ang church ng Umingan. Hallelujah! Maraming tao ang magtatawa sa ating ginagawa. Actually, noon pang mag-start ang gawain dito sa Umingan, marami na po ang tumatawa sa iglesyang ito. Marami na po ang nangungutya sa iglesyang ito. Pero mga kapatid, sa kabila ng mga scoffers na ito, hanggang ngayon, ang Umingan ay nagpapatuloy sa kanyang paglago. Look what the Lord has done. Nagsimula tayo sa ibaba, mga kapatid, pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng increase sa kanyang gawain. Dahil hindi pag-aari ng tao ang Umingan Church, pag-aari ito ng Diyos. Hallelujah! Nagkataon lamang na gumamit ang Diyos ng kanyang kasangkapan para ilid tayo, para ihanda po tayo sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng tamang direksyon upang yung direksyon na yan ay meron tayong certain destiny. Everybody say amen. Amen. Nasubukan nyo bang naglakbay na wala kayong direksyon? Sabi nila, tangaw-tangaw, puso-rubyo. Pag wala kang direksyon, wala kang mararating. Pero salamat sa ating mga pastor, hallelujah, na sa kanilang pangangaral, ang aming desire, pagdating ng Panginoon, lahat tayo ay wala pong maiiwan na kahit isa. Kaya gayon na lamang ang aming pangangaral behind this pulpit, mga kapatid, just to prepare you to meet the Lord in the air. Oh, hallelujah. But these people, they were saying, there's no coming again of the Lord. Yung mga scoffers, it has not happened yet. It won't happen in the future. Sabi po ng ating text, they were mocking of the concept or the doctrine of the return of our Lord Jesus Christ. That's the reason why the Bible said, there will also be mockers in the last days. And those mockers have arrived already. Shall we say amen? Yung mga nangungutya, yung mga nanunuya sa ating pananampalataya, ginagamit sila ng kaaway para i-discourage ka. But don't worry, keep looking in the Lord. Hallelujah! He is the finisher of our faith. Everybody say praise the Lord!
So as Christian, we believe in the incarnation, that God became a man in Christ. We believe in crucifixion, that Jesus died on the cross for our sin. We believe in the resurrection, that Jesus rose victoriously and bodily from the grave. We believe in the Annunciation, that Christ ascended back into heaven. And we believe in the exaltation, that Christ is seated at the right hand of God the Father. But that's not the end of the story, Umingan Church. We also believe in the return of our Lord Jesus Christ. He is coming very, very soon. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, we focus sometimes so much on His birth. Malapit na naman ang December. Amen. Praise God. Yung mga naghihintay ng holiday season, nakapokus ang tao sa kanilang mindset. Pag December, siniselebrate po natin ang kaarawan ng Panginoon. But actually, it is not December 25, the exact date of the birth of Jesus Christ. Amen. Dahil ayaw ng Diyos na magtangi ka ng isang araw lamang para purihin mo at pasalamatan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, araw-araw, Umingan Church ay dapat Pasko sa ating mga buhay. Araw-araw sa may Christmas, dapat araw-araw Christmas sa ating buhay. But we focus so much His birth on His death and on His resurrection. And we forgot that He is ascended and exalted and will come again. Kaya nga, pinangako ng Diyos na kung may scoopers, may chismoso, may problemang dumarating, in-encourage naman tayo ni John sa chapter 14 verse 1 to 4. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Jesus said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will come back again and receive you unto myself, that where am I, there you may be also. Amen, Lord. Now think about that 14, 1, 2, 3, and 4. Nung sinabi ni Jesus, pinangako niya, mga kapatid, na babalik ako para ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Wow. Think about this. Hallelujah. That was 2,000 years ago. More than, Pastor Nick, pag nag-erect ka ng building, it's just 5 years, tapos na, fully furnished na. Maganda na yung building. Pero yung hinanda ng Panginoon, mahigit 2,000 taon na ang sinabi niya. Ipagahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Gaano kaganda ang mansyon mo sa langit na naghihintay kung umabot man ng more than 2,000 years ang construction sa langit, mga kapatid. Kumpara sa 5 years construction ng building, how beautiful, how essential, church! Yung ating pupuntahan doon! Kaya lang sabi ng Biblia, do not let your heart be troubled. You believe in God. Believe in His promises. I will come back for you. Oh, yes. Babalik ang Panginoon. Hindi yung mga taong nasa sabungan. Hindi yung mga taong nasa tungitan. Babalik ang Panginoon. Dahil may mga tao sa Umingan Church na naghihintay sa kanyang pagbabalik. It's not the people outside. It is you and me, the reason why Jesus returned. Amen, Lord. Oh boy. What a privilege that one day we will meet Him in the air. Amen, oh God. Oh, yes. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ipapanalangin kita na hindi ka maiiwan. Sige, sabihin mo siya katabi. I'm going to pray for you that you will not leave behind.
Tapos yung sinabihan, dapat magkasama tayo. Kasi nakakalungkot na senaryo sa buhay mo na umabot ka na ng 39 years. Tapos pag nag-rapture, maiiwan ka dito. At nag-i-expect ka na nadating ang Sunday, madadatnan mo ang Umingan Church, pero Sunday na wala pang naririnig na sound, wala pang nagpupuri, hindi mo alam na iwan ka na pala. Gusto mo ba na mangyari yan sa'yo? Of course, ayaw natin. Kaya nga sabi ng Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Oh, yes! Every time na pumunta ka dito sa church, makita ka, nandun ka sa altar, nagmamakaawa kay Jesus. Lord, bless my family. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Mga kapatid, ang last day Christian, hindi na yan ang gagawin natin that every time you came from the altar, umiiyak ka, nagbebeg ka sa Panginoon. Hindi na yan ang senaryo ngayon. Of course, iiyak tayo, praise God, magpupuri tayo because of joy and excitement. Pero ang point ko dito, mga kapatid, don't let your heart be troubled. Minsan nanidikling natin, ala, sige, paray, memory verse tayo sa Matthew 6:33. Bigyan mo nga akong brother ng Matthew 6:33. Many of us, we quote this verse, but we didn't know the very meat of this verse. And the Lord inspired me right now to reveal it to you. Gusto kong makuha natin yung pinakalaman nito. Alam niyo yung coconut, maraming parts siya, di ba? Yung husk, after husk, yung shell, and after yung shell, gusto mo uminom ng coconut water. After ng coconut water, pagka nakonsumo mo na yun, ano yung susunod? Yung pinaka-meat. Yun ang masarap, pasunig, no? Ano yung isasalad. Kunin natin yung pinaka-meat ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Amen. And His righteousness. Wala pong sinabi ng Diyos diyan makaawa ka sa blessing. You didn't even beg the blessing. It's God's problem to bless your life. The only keyword, the very focal point of that verse, is to give priority to God. Unahin mo muna ang aking kaharian at ang aking katwiran. Now, kapag binibigyan mo ng panahon ang gawain ng Diyos at ang kanyang katwiran, hindi ka na kailangang pumunta sa altar para magmakaawa ka ng pagpapala. Ang pagpapala ay automatic na idadagdag sa iyo ng Diyos. There's no begging in the Lord. If you are a real Christian, the only thing that you need to know, unahin mo, i-priority mo ang Bible study, i-priority mo ang prayer meeting, i-priority mo ang evangelism, i-priority mo ang church service. Habang ginagawa mo ito, hindi ka na magmakaawa sa Diyos kasi ang trabaho ng Diyos magdadagdag na lang ng blessing sa buhay mo. Nami-misunderstood natin to. Gusto mo ng pagpapala, umatid ka ng gawain. Kaya minsan ang hirap i-drive ang revival. Kasi every one of us pumunta sa altar, iiyak magmamakaawa sa Panginoon. If you go to altar, mag-celebrate ka na, magpasalamat ka na sa Panginoon. Thank you, Lord, for the blessing! Sino sa inyo ang
nag-earn na ng salary? Can you raise your hands? Hindi ko kayo utangan. Sige. Sino sa yan? Yung mga doktor, yung mga nurse, at mga businessmen. Okay. You know why? Meron akong guts, Pastor Nick, na sabihin ito kasi it's in my own experience. Kasi ang Hong Kong, ang gawain doon halos araw-araw. Starting ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Umuwi na kami ng Sunday, 10 o'clock in the evening. Darating kami ng church, 6 o'clock. Kasi kapag hindi mo na-consume ng buong isang araw, parang hindi kompleto yung service mo. Hindi katulad dito, pagpatang ng alas 12, ala, aburido ka na, di baboy ko, di painangan, bigay aso, ay, nagbayad ni pastor, nag-preach. Kung kunamot, tikitang tuloy, yung pipreach ka, plato, tinitupot sana. Pero hindi yan ang mentality ng isang tunay na anak ng Panginoon. Wednesday, may service. Thursday, hindi pare-parehong mga generation yan, hindi pare-parehong mga tao. Kasi ang mga domestic helper doon ay iba-iba ang kanilang mga day off. Kaya yung may mag-day off ng Miyerkules, tawag namin sa kanila, Miyerkules Santo. Pag nag-day off ng Thursday, Huwebes Santo. Pag Biyernes, bagada, ang kamang mga tikarni. Biyernes Santo. Tapos sa Sabado, mga kapatid, Saturday Saints, sa Batista. Pag Linggo, General Service. Wala kaming bakasyon. Kung may bakasyon man kami, Lunes, yun ang aming day off. May tawag ko dyan, Slave Day. Alam niyo yung Slave Day? Labada Day. Pero, habang inuuna mo ang gawain ng Panginoon, ito bang Diyos na pinaglilingkuran natin, trabaho niya na nagdadagdag ng pagpapala. Ang point ko dito, nung nag-earn ng salary, hindi mo pa nakukonsumo yung sweldo mo ng April, ang dahil inuuna mo ang gawain ng Panginoon, dinadagdagan pa mo ng buhay mo ng blessing ng Panginoon. So pagdating mo sa church, hindi ka magmamakaawa sa altar na i-bless ka ng Diyos dahil kapag inuuna mo ang gawain ng Panginoon, tumatanggap ka ng patuloy ng pagpapala. So lahat ng sasaltar celebration, hindi nagbibig. Minsan, yung nagmamakaawa na umiyak, receive the Holy Ghost, receive. Umiyak lang yun dahil may kailangan sa Panginoon. Pero ang tunay na revival, yung nagpupuri, nag-worship sa altar. Hindi yung nagmamagawa ka ng blessed tapos i-Holy Ghost inspired ka. No. When you worship, when you praise God, then that's the time that God pour out His Spirit. Ano yung sasakyan mo, Pastor Nick? Tricycle. Dahil inuuna mo ang gawain ng Panginoon, gagawin niyang 4 wheels yan. Practice ito, mga kapatid. Kasi hindi nagbibiro ang Diyos. May bahay ka na bungalow, bibigyan ka ba ng up and down? Hindi ko ito pangako, ang Diyos ang sabi. And all these things, all these things, dagiti am amin nga banbanag nga kailangan inaynayon ko king at dalugan mo naynayunan man ang timaysa. Hampay nga na ibos na sa sweldo nayunak mo.
sinabi ng Biblia na i-multiply niya yan, nayunan na lagta. Meaning to say, kapag nagnayon ti Apo at daan kamay, ng ti Apo at nayon nga kang kalayo. Sige, palagpak tayo ng tiima tayo ang aksat. Saan ka nga gawawin? Dito nga, mga maawat tayo ito, nga kariti Apo. Karina tayo ito. Nasibrig ka dito nga, nagdadadwa na, balikat mo. Nakalaylay. Agawid ka na ribay. Praise God. Ikiklaim ko dati. Nangigakitat tayo nga panangiyagan ni Pastor. Hallelujah. Kita man nag-tricycle ko at dati may isa nakatwa na wherewithers. Haan nga magic na niya. Agur-uray ka kada kamatin ti Apo. Hanga bumaba na yung cruise wheel Fortuner. Yung garahe nga kaabay yung tricycle mo. At tultuloy ka lang nag-serve kini Apo. Tani Apo Diyos na inayunan ng tulay sa in the right time. Everybody say praise the Lord. Ngayon, alam nyo na mga kapatid. Kaya, lagi niyong tanungin si Pastor Virgie. Pastor Virgie, may evangelism ba tayo? Hello? Anya nga oras na yung Bible study tayo, Pastor. Anya nga oras na yung prayer meeting tayo. And the more na ginagawa mo ito naman ang Diyos, trabaho niya, anak. Sige, gawin mo yan at kadagdagan ko ulit ang blessing mo. That's right. Amen. Manutitarakin mo nga baboy, dublip na ita. Manutikalding mo, ay dublip na ita. Naniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? May imbaga na nagiti ang aming nga banag, inaynayo kong hingkaya. I-claim mo. I-claim mo dahil na. Mag-declare ka kasi pangako ng Diyos yan. At pwede mong singilin ng Diyos. Amen. Yung pagtuturo kanina ni Pastor Cynthia, kumahimi. Utusan na. Yes. Anyan di kailangan, anyan di masabol mo. May guts ka na magsabi kasi inuuna mo ang kanyang gawain. Oh, hallelujah! Habang inuuna mo ang kanyang gawain, talapit ng talapit ang pagdating ng Panginoon sa oras na hindi mo nalalaman. I'm about to close in my conclusion. Ibigay mo sa akin, Brad, ulit yung opening text natin kanina. 1 Thessalonians, here we go, 13. But I would not have you to be ignorant. Itong mahirap dito pag ignorant tayo rito eh. Kaya, winarni nga ni Pablo, ang Thessalonian Church, na ayaw kung wala kayong kalam-alam dito. Brethren, concerning that which are sleep. Pag sinabi ng sleep ng Bible, ito na po yung namatay na nauna sa atin. Kasi, pag sa Bible terms, pag sinabing sleep, pag namatay ka, natutulog ka lang. Natutulog lang ang description ng Bible kapag namatay na po tayo. Concerning them which are asleep. That ye sorrow not, wag kang malungkot yan sa bagay na yan. Even as the other which have no hope, na hindi katulad ng iba na walang pag-asa. Tuloy. For if we believe that Jesus died and rose again, even to them that also sleep in Jesus, will God bring them Him. Pagdating ng Panginoon, isang verse pasis, Brad. Okay, for this way, sa pamamagitan nito, unto you, by the word of the Lord. Salita ito ng Panginoon.
that we which are alive, jugjugin mo sa iyong katabi kung buhay pa yan. Ayan, praise God. Tayong mga nabumuhay pa. Buhay ba talaga? Okay, ngumiti yan. Ngumiti ba yan? Okay. Remain and alive. And remain unto the coming of the Lord. Shall not prevent them which are asleep. Pagdating ng Panginoon, mabubuksan ang lahat ng libingan. Lahat ng mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Hindi tayo ang mauna, kundi itong mga namatay kay Kristo. Magtatataka ka ngayon. May mga libingan na sa panahon ng pagdating ng Panginoon, maraming grave na ma-open. Maliban dyan, hindi lang ang grave ang ma-open, maging ang dagat, isusuka niya ang mga namatay kay Kristo. Ang mga bundok, may manggagaling doon. Kasi may mga crash na airplane na mga Kristiyano ang namatay at hindi na na-recover. Doon na sila nilibing. Doon na sila natabunan. Ang dagat naman, kaya sinabi ng Biblia na isusuka ng dagat ang mga namatay kay Kristo dahil may mga lumubog na barko na Christian na hindi na na-retrieve. Sila ang unang mabubuhay. Tuloy tayo. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Kung may mga nauna na sa inyo mga mahal sa buhay, darating ang araw, pagdating ng Panginoon, sila ang unang mabubuhay. Tuloy. Then, tayo, are alive and remain. Yung remain, yung nagpapatuloy sa church. Hindi yung mga na-backslide. Tayo na nagpapatuloy, alive, buhay at nagpapatuloy, shall be caught up together with them. Sino yung them? Itong nabuhay mula sa mga patay na binuhay ulit ng Panginoon. Paglabas nila sa sementeryo, uminggang cemetery, paglabas ng mga kapatid na nauna na sa atin, tayong lahat ay sama-sama together, hallelujah, and we ever be with the Lord. Hallelujah! Woo! Glory! Jesus! Doon tayo magsasalubong sa alabang. Amen! Now, sa oras na mangyari yan, at kung wala kang Holy Ghost, paano ka makakalipad? Pray! Come on! Come on, Pastor, pray! Dahil ang Holy Ghost ang dahilan that you can able to fly without a wings. Huwag ka nang mangarap ng pakpak ng agila, pakpak ng kalapati, maliit yun, hindi ka makalipad. Para makalipad ka sa rapture, nakasama ang mga namatay kay Kristo sa alabang in the air, sa ipapawid. Wow! Hindi mo pa nakikita ang Panginoon. Sinasamba mo pa lang ngayon. Pinapaniwalaan mo ang kanyang mga salita. But when the rapture take place, you can see Him face to face in the air. Hallelujah! And here we go. Oh, yes! Oh, God. Now, ang sabi ko sa kanya, Pastor, paano tayo makalipad? Pag may Holy Ghost ka, yan ang dahilan kung bakit ka makalipad. Right? Without any wings. Alam niyo po yung balon? Bakit lumilipad ang balon? Because of the helium inside. Tama? Yes! Ang balon, basta may string yan, olas na rinilis mo yan, iiwanan ka ng balon. Pag may helium sa loob. Dahil po sa laman ng balon. Sa Kristiyano,
meron din tayong spiritual helium. Hallelujah. Yes. I'm about to close now. Pag wala ka nito, how can you fly in the air to meet the Lord without this spiritual helium? Ang Holy Ghost ang dahilan kung bakit tayo makakalipad sa himpapawid. Everybody say praise God. Praise God. I'm going to fan the air for revival at this moment. Pag maglingkod ka sa Panginoon, hindi lang isang bagay ang gagawin mo sa loob ng church. There are many things that you need to do in the church. Pag nagluto ka ba ng kanin, lalo na sa kalan, hindi sa gas, you using pyro, Brother Diosdado, Panggatong. You cannot cook food with a single firewood, right? Sa mga mabalinti, agluto, naimas nga pinakbe, no may sala, ang tisungrot mo. Yes. Maybe you can create fire with that single firewood, pero hindi siya magtatagal. Hello? Mamamatay siya kasi nag-iisa siya. So you need to add more firewood to keep the fire burning. Shall we say praise God? Huwag kang makontento sa isang firewood ng Sunday na pagdaglumo sa Panginoon. You need to have more firewood of your evangelism, of your Bible study, firewood of your worship, upang maging on fire ang iyong paglilingkod. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Meaning to say, the more firewood you have, the more fire. Shall we say praise God? Paano ka ma-revive ng ma-revive kung iisa lang linggo ka lang nakikita? Oh, yung iba na paano ka titingas kung nag-iisa ka lang? You need somebody. You need fellowship. You need a youth service. You need a men's service. You need a ladies' fellowship. Praise God, para ang lahat ay maabuyan ang Espiritu ng Panginoon. You cannot burn yourself with your own. You need someone to keep the fire burning. Kahit hindi ka pa nakasingin ng inutan niya sa'yo, kailangan mo siya. Are you with me? Amen. Amen. Kaya sa oras na ito, huwag kang lalabas dito na hindi ka maapuyan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Iyan ang dahilan kung bakit ka makakalipad sa impapawid pagdating ng Panginoon. It is the fire of the Spirit of God. Hallelujah. Hanapin mo kung saan ka ma-ignite. Yes. Amen. Oh God. Oh yes. Sa matagal ng membro ng Ominga, you know the place where you are always receive the Spirit of God. You know the place in the altar. You have know your closet in the church. May mga favorite place ka dito sa altar. Na dito mo lagi na-encounter ang kapoy ng Panginoon. Hinihintay ka ng Diyos. Do not go home empty. Go home with Jesus. Go home with the fire of the Holy Ghost.
Hindi ka nag-iisa. There is someone beside you. You have your brother, you have your sister. Amen. And later when you come to the altar, can you bring someone with you? Praise God. Halika sis, partner tayo na ma-revive ngayon. Huwag nating sayangin ang anniversary ito. Nagtry ang ating espiritu. You must feel the hungerness, the thirstiness of the Spirit of God. I feel the Holy Ghost. I feel the wind is blowing again, right? Oh God, Alabasaka, speak to your people, God. It's your turn to move, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. As you prayed, oh, I just prayed, oh God, that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. And your young men, your old men, hallelujah, the children shall see vision, hallelujah. In these days I will pour out my spirit upon all flesh. Shall we stand together, church? Hallelujah. Woo! Allow the fire of God, allow the Spirit of God to burn your soul. Oh, hallelujah. Huwag mong hayaan na matapos ang tanghaling ito na hindi ka matupok ng kanyang espiritu, church. Pag tumating ang Panginoon mamaya, at least napuspos ka ng Holy Ghost and you will meet in the Lord in the air. Oh, the fire, I feel the fire of God. I feel the Holy Ghost in this house today. Oh, hallelujah. As I have told you, do not come into the altar, invite someone with you. Hallelujah. You know your place in the altar. You know where your place in the altar. Sige mga kapatid, dalhin mo ang pwede mong madala sa altar. Let's join together. Let's join together in the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus, oh God. This is a revival, oh God. This is the outpouring of your Spirit, Lord.